Okay, ang bibigyan natin ng kasagutan ay hindi nagpakilala, nakalagay lang dito ay user. Ang tanong niya ay, normal lang po ba sir yung gumagalang lang po ng konti yung bola ng 357? Actually may nagtanong din ito, gumagalaw siguro. Yung isang nagtanong din, medyo nauna yung tanong, kung normal lang ba sa revolver yung gumagalaw o may alog yung bola. So kung napanood niyo yung mga ano ko sa revolver, yung minsan pumuputok, minsan hindi. Kung ang alog ay pauna at pahuli, pa ganyan, walang problema kung pumuputok naman at normal pumutok. Hindi pumapalya. So walang problema yon. Ngayon, ang problema nun, kung minsan pumuputok, minsan hindi. Yun ang may problema. Ngayon, kung para malaman ninyo kung ano ang remedyo doon, ay may video tayo nun. Okay? So, may isa pang alog, yung ang alog naman ay yung pakaliwa, pakanan. So, yun ang bibigyan natin ng kasagutan. So, bago yan ay bumabati muna ako sa inyong lahat. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, na gunsmith din naman. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW na sa mampanig kayo ng mundo, umaga man dyan, tanghali, hapon. Ang dalangin ko, tayong lahat ay mabuti at malakas ang pangatawan, mabuti ang kalusugan. Ingatan natin na huwag magkasakit sapagkat mahirap na tayo magkasakit, walang mag-alaga sa atin. Una tigit ay may mga pamilyang umaasa sa Pilipinas. Okay, ngayon ay February 14, binabati ko kayo ng Happy Valentine's, lalo na yung mga walang jowa. Happy Valentine's sa atin lahat. Yung kasamahan ko sa aking fraternity na walang jowa, OFW na walang jowa. Yan, graduate na tayo yan. So yan, at lagi kong sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait. At kung gusto ninyong matisting ang aming mga baril dito ay kahit anong lahi, pwede dito sa aming kumpanya. Okay, at ako ay isang senior firearms instructor Kuwait, senior firearms instructor at gunsmith. 20 years na ako nagtatrabaho dito. Ayan, at kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and share. Kung mahilig kayo sa baril, kayo ay may nagmamayari ng mga baril, marami kayong matutunan sa akin. At kung may mga gusto pa kayong malaman, magtanong lang kayo, mag-comment kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating malit na kaalaman. Okay, at please lang kung kayo ay manonood ng mga videos, huwag ninyong skip ang mga ads sapagkat ang YouTube channel ko talaga ay pantulong natin, pang charity. At may 6 tayong mga estudyante na tinutulungan, so makakatulong kayo sapagkat ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga estudyante. Ayan. At ngayon, bibigyan na natin ng pansin yung katanungan. Normal lang ba ang may alog? Yung alog na atras abante, yung paganon, yung pagano na yung pag inalog ninyo pagano na may alog. Kung pumuputok naman at hindi pumapalya, walang problema yon. Ang problema kung minsan ay pumuputok, minsan na hindi. So may video tayo niyan, panoorin na lang yun, hindi ko nababanggitin dito, tahaba pa. So ang tatalakayin ko na lamang sa inyo ay yung alog na paside. Yung alog na paside naman, yung pag kinalog ninyo ito ng paside, hindi man yung paharap, ay may kalog. Yun ang may problema. Kasi ang mangyayari niyan hindi sisintro, hindi man sisintro yung bala dito sa dito sa kanyang chamber, dito sa barrel. Ang mangyayari niyan ay masisira kamukha nito, nagkamero na ng bitak. So magkakamero ng bullet tracer. Pagka hindi nakasintro dito yung bala, magkakamero ng bullet tracer. Ano yung bullet tracer? May mga fragments na lalabas diyan dito sa gilid. Dito. So delikado, lalo na kung ang hawak ninyo ay nakahawak kayo dito. So wag na wag kayong hawak dito o wag na wag ninyong extend yung daliri ninyo diyan. Para kahit pa yan ay
nakasintro dahil meron talaga yung hindi maiwasan na may lalabas talaga ang apoy dito yan sa gilid sa damage yung kamay ninyo. So paano kung ang kalog nga ay yung pa sideways? Yun ang problema. Magkakamero ng bullet tracer at paano natin ano ang problema nun at paano natin susolusyonan? Okay. Tingnan natin muna ang chichikin natin ay itong butas na to. Yung butas na yon. Okay, pag yan ay maluwag yan at maluwag itong center stud, ito yung center stud niya. Ayan, center stud niya. Tingnan din niyo itong center stud niya kung kumakalog. Pag yan ay kumakalog, kinakailangan palitan na ninyo ng oversize kung kumakalog ito. Okay, yung nasa gitna ng itong nasa gitna ng ratchet, yung tawag natin ay nasa gitna ng bulaklak tawag ng iba dito Yan, pag yan ay luwag na, lumuluwag din kasi yan, papalitan natin yan. Okay? Kasi nga, magkakamero niya ng kalog. At kung dapat yan, eksakto ang laki dito sa butas nito para hindi yan kakalog ng ganon. Ngayon, kung eksakto naman yung butas doon, ang isa pa, ito namang harapan, itong bandang harapan naman ang parang gumagano naman itong bandang harapan. Hindi nga gumagalaw ito, itong bandang harapan naman ang gumaganon. Okay. Meron yan ditong meron yan ditong butas. At meron din naman yan doon, yung parang titi-titi, kung tawagin sa salitang kanto, ilawan natin, na yun ay plunger. Plunger ang tawag doon. At yun ay may spring. May spring yun. Yung plunger na yun. Yun, yung parang titi-titi na yun. Plunger yan, may spring yan. Ayun o. Kita nyo, may spring yan. Yan ay sumushoot dito. Yan naman ang nag-hold dito sa center stud dito sa harapan. Okay? Dito nakatutok yan. Yun pang isang problema niyan. Ngayon, ano pa ang magiging problema pa niyan? Dapat yan, yung plunger na yon ay titingnan ninyo kung yan ay may spring pa at yan ba ay umuurong pagka sinyo sinusundot, malalaman ninyo yan. Pag sinundot ninyo ay lumalaban yan. Okay. Yan ang isa pa. Merong mga baril na walang ganon. At ang titingnan naman ninyo ay itong kanyang meron namang minsan luwag dito. Tatanggalin natin ha. Patay screwdriver. Minsan naman dun yan kumakalog. Yan, tanggalin lang natin isang tornilyo doon. Tungunan natin yung camera. Yan, para Titingnan naman ninyo ito. Kung ito ba naman ay hindi luag sa butas na yon. Okay? Pag yan ay luag sa butas na yon, yun pa ang isang magiging dahilan ng pagkakalog. So, dapat i-rebuild ito o papalitan itong na ito. Kung kayo ay nagtitipid, ang ginagawa dyan, yung mga paltik, yung mga ay gumugupit lamang ng lata ng soft drinks. Okay? Gugupit ng lata ng soft drinks at gagawin busing. Yung mga lata ng soft drinks, gugupit lang yan.
Halimbawa ganyan. Halimbawa ito yung, example lang ito ha. Halimbawa ito yung gupit ng lata ng soft drinks. Pagkatapos ay ibabalot lang dito. Binabalot dito. Ayan, sa mga paltik yan. Ibabalot lang yan dyan. Okay? At isasalpak na dun. Okay, parang ganito. Example lang itong papel ha. Ilalagay yan doon. Lata ng gatas, lata ng sardinas, ilalagay yan doon. Yan, ilalagay na ganon. Pagkatapos ipapasok na ganon. Yan, kita nyo? Papel nga hindi pumasok parang nakaganon lang. Okay, lata ng sardinas. O pagka sikip, babawasan. Konti lang. Yan, babawasan. Example lang ito ha. Turuan ko kayo ng mga gawang kanto. Ito yung mga gawang paltik. Pero ito, napapakinabangan ito, tumatagal din itong mga ganitong estilo. Ilalagay na ganon doon. Tapos ay isusuot hanggang sa kumasya. Palibasa hindi naman ito kalog kahit papel ay hindi pumasok kahit papel. Ganun ang ginagawa. Lata ng sardinas, lata ng soft drinks, yun, pwede na yun. Mas maganda kung makakabili kayo ng simbras. Alam niyo yung simbras? Ginagamit ng mga mekaniko yun Yun ay tanso na mabibili ninyo sa mga auto supply. May mga kapal yun, may mga kapal. May 1,000, may 2,000, 1,000 of an inch, 2,000 of an inch, 3,000 of an inch, pakapal ng pakapal yun. Para maano ninyo kung anong kapal ang Pagluwag yung 1,000 of an inch, palitan ninyo ng 2,000 of an inch, 3,000, hanggang sa makuha nyo eksakto. Yun ang magandang gamitin. Dahil yun, mapipili ninyo yung kapal. Okay? At yun ay matibay din naman kung hindi naman ninyo ginagamit na palagi yung baril, pang home defense, pwede yun. Pag naiputok ninyo ng isang karga sa bola, chikin ninyo kung nagbago, okay yun, lagyan lang ninyo ng langis. So yun ang pamamaraan ng paggagawa nito. Tinuturo ko sa inyo na yung mga malupitan paggagawa at saka yung mga pangkantuhan paggagawa. Okay, para hindi na kayo nagtitipid kayo, wala nga kayong panggawa, walang machine shop, walang gas, kasi pag ito pinagawa ninyo, mas mahal ito. Tayo mo, i-rebuild yan, tuturnuin pa yan, mahirap magawa niyan. So, mapapamahal kayo, pero pwede na yung mga ganon. So, ayan, sana ang video na ito ay may natutunan kayo. Okay? Shout out kay Bobby Ubilas na laging nanonood ng aking YouTube channel. At kay Opren YouTube channel na lagi nakatutok sa aking mga videos, sa aking mga premiere. Nangunguna lagi siya. Please subscribe yung YouTube channel ni Opren YouTube channel. Yan. Kay Renegade Opren channel. Okay, sorry. Renegade Opren channel, please subscribe. Okay? Sama na rin ninyo yung aking mentor sa pag-YouTube, si Jun Saibert. Okay, hanggang dito na lamang itong video na to. Sana may natutunan kayo. At kung meron pa kayong madadagdag, i-comment lamang ninyo dyan. Kung may nakalimutan ako, i-comment ninyo at ating babanggitin yan sa ating live. Okay, at yung mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo dyan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nag-iwan ng salitang God bless us all. Thank you very much.